Hello, hello, hello. Ayun, may sounds na tayo. Lagi akong palpak sa may sounds. Buti na lang binabasa ko inyong mga comment. Anyway, uh, ulitin ko ang aking introduction. Ito po si Engineer Toto. Ito ang ating palatuntunan na katotohanan. At ako ay sabi ng nanay ko, kalbo pero gwapo. Yung nanay ko ay nailibing na namin noong July 12. Pero bago siya namatay, lagi niyang inuulit-ulit, kalbo, gwapo. Ang aking asawa naman, sabi naman sa akin, ako ay si Vin Diesel na vlogger ng Pilipinas. So anyway, ang ating pag-usapan ngayon ay ipagpatuloy natin itong krusada ko. Krusada ko sa mga kabastusan sa mga patubig. Sa patubig papunta sa mga gripo ng mga bahay-bahay. Ito naman po ay malapit sa puso ng mga tao sapagkat ang pinag-usapan natin dito ay tubig na kinakailangan ng buhay ng tao. Imaginin mo, sabi nga na sa siyensya, sa agham, tanggalan mo ng pagkain ang tao, iinom na siya ng tubig kahit 50 araw kaya niyang mabuhay. Hindi siya mamamatay. Pero tanggalan mo ng tubig ang tao, bibigyan mo ng lahat ng klaseng pagkain, pero 7 araw lang mamamatay na siya. Yan po ang kahalagahan ng tubig sa ating buhay. So ngayon, ang pag-usapan natin ngayon ay karugtong ng aking diskusyon o krusada o advokasya ko patungkol ito sa tubig. Nagsimula tayo kagabi doon sa patubig doon sa San Jose del Monte City Water District. Doon iyon sa Bulacan. So ngayon, ang pinag-umpisa natin sa del Monte, San Jose del Monte City ay yung 2017 ay nagkaroon ng lagdaan ng kasunduan ng tinatawag na joint venture agreement sa gitna ng Villar Company, kumpanya ni Senator Villar Manny, Senator Cynthia Villar, at siyempre yung senator na anak nila na author o taga-akda ng Malademonyo na Maharlika Investment Fund. Okay. Isa pa yan na dragon na nag-aantay sa buhay ng Pilipino. At nakikita ko, at tama naman ang analysis ni Attorney Enzo Recto na mas malaki pang uutangin ni BBM kaysa kay Duterte. So, i-discuss natin sa ibang issue. So anyway, pero quickly, umabot lang mga 6 na bilyon ang inutang na Duterte kasama na yung mga binili ng COVID, no? 6 na trilyon pesos sa peso. Pero siyempre kasama diyan yung mga lokal na inutang at saka mga inutang sa labas ng bansa. Kay Bongbong, pagpasok ni Bongbong, ang pera, ang utang ng Pilipinas ay nasa 12.79 trilyon. Nung nakaraan lang ng June ay nagiging 14 nagiging 14.2 trilyon. So, kung ganon, sa isang taon, mahigit 1 trilyon ang inuutang ni Bongbong Marcos. Ang problema, makakautang pa kaya siya? Kasi ang sabi ni Atty. Insurrecto, sa panahon ni Duterte ay inubos niya na yung credit limit ng Pilipinas. Halos wala na magpapautang sa Pilipinas sapagkat mahigit 6 na trilyon ang inutang niya. So, meron pa bang magpapautang sa Pilipinas? Yan ang tanong dyan. So, ang problema numero 1 ni Bongbong Marcos, mas malaki pa kay Duterte ang kanyang budget na gagastusin sa 2023, patapos na, at 2024. Hindi ko alam kung saan sila kukuha. So, ngayon, kung titingnan mo, i-computein mo, 16 billion pesos kada araw ang hagilapin nilang pera para mapatakbo ang Pilipinas. Yan po, ganun po katindi. So, ngayon, ang tanong, saan sila kukuha ng pera? Ito ngayon, bago natin pag-usapan yan sa sunod na mga vlog, pag-usapan muna natin itong prime water kung gaano kaganid, kasakim itong mga Villar family. Sinasamantala nila ang kanilang political power sa
Hello. Gagamitin ko muna ng isang mic kasi naubusan ako ng battery sa isa kong mic. So anyway, ang pag-usapan natin ito yung kagahaman, kasakiban ng pamilya Villar. Ginagamit nila po ang kanilang kapangyarihan bilang senador para makupo ang mga proyekto sa gobyerno. Itong mga prime water nila na kumpanya, halos lahat na napakarami na ng mga water district sa buong Pilipinas, kasama na Zamboanga, yung malalaking syudad, kasama yung Malolos, ay nakuha na nila. So, ibig sabihin, itong mga water district, siguro kung nakakaalam kayo na ibig sabihin ng water district, ito po yung tinatawag na lokal na kada bayan natin na mayroong tinatawag na water district, nagbibigay ng tubig sa kada gripo ng mga bahay-bahay natin. Ito ay nagsimula noong 1975, May 25, kung saan ay inumpisan ito ng presidential decree ni Ferdinand Idralin Marcos. At dahil diyan sa presidential decree, pinautang ng batas ng bansa sa panahon ni Marcos ang mga water district para makabili ng tubo na i-assemble para kada bahay may gripo, may tubig sa gripo. At mag-assemble sila ng maraming mga tangke ng tubig kung saan diyan itatambak yung tubig na nakukuha nila sa kung saan man nila kinukuha. Ang malimit na kinukunan na lagi ay yung tinatawag na deep well. Pero ngayon, mahirap na marinan na rin ang deep well. Halos naubos na rin ang tubig sa groundwater natin. Kaya ang dito sa Metro Manila, ang nagpapatakbo hindi water district kundi yung tinatawag ng MWSS na kung saan ang MWSS ay hinati niya sa dalawa sa Maynila at saka Manila Water. Sa ngayon, sa panahon ni Ramos lang po nangyari yan. At nung hinati nila, ang tubig nila ay nanggaling sa karamihan sa Angat Dam. So, imagine, yung tubig na napakarumi sa Angat Dam, dadaloy sa mga napakalaking tubo papunta sa Manila Water, sa saka sa Maynilad, ay dinadaan nila sa proseso para maging malinis. Pero ganun pa man, sa aming parte sa aming bahay dito ay hindi kami umiinom direkta sa tubig galing sa Maynilad. Kundi ang aming ginagawa ay nag-install pa ako ng tinatawag na alkaline processor para paglabas ng tubig matatanggal yung mga kagaw kung sa Bisaya pa o di kaya mga bakterya at saka iba pa para pag ininom na namin malinis na. Ganun po. So, ibig sabihin kasi mas magastos na pag araw-araw bibili tayo ng mineral water o bottled water. So, ganun po yung tubig kahalaga sa Pilipinas. Ngayon, sa mga bayan-bayan, kagaya ng Tagaytay ay malayo sa Metro Manila, mayroong tinatawag na Tagaytay City Water District. Sa panahon na ginagamit ng Tagaytay City Water District ang kanilang operation na sila mismo nagpapatakbo, kumikita ito. Wala silang taon na hindi kumita. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung report ng Commission on Audit. So, ngayon, nang pumasok ang prime water, nakipag-joint venture, nakipag-partner, kunwari, palabasin na kulang ang pera ng Tagaytay City Water District at darating ngayon ang kumpanya ni Villar na prime water, may bit-bit na pera, sige, magpatayo pa kayo ng iba pang tangke, kami gagastos niyan, maglalatag pa kayo ng ibang mga tubo, kami gagastos niyan, pero kami ang magkungulekta, kami ang lahat-lahat. Pag maglalagay sa mga rate, sila magdidesisyon kung magkano isisingin ng kada cubic meter. So, ang nangyari dyan, lalo na pamahal yung tubig. Ganon ang nangyayari po sa water district ng San Jose del Monte. At ganito rin po ang nangyayari sa Tagaytay. So suma total, nung hindi pa pumasok ang tagang prime water, ay kumikita ang Tagaytay City Water District. Kahit sabihin natin na may utang na outstanding itong Tagaytay City sa mga bangko, pero sa tuwing taon-taon na pagsasara ng kanilang libro, ay nababayaran nila ang schedule ng utang sa bangko at kumikita pa sila. Milyones pang kinikita. Pero nung pumasok na itong prime water, ay ang malaki ng bulto ng kita, tinatago pa nila yung lahat ng mga accounting, mga papel, mga kung ano-ano, at hindi natutupad yung kanilang pangako na magbibigay ng pera para pambili ng kung ano-ano. So, ito ang resulta ng tinatawag na water district sa Tagaytay City. Unahin muna natin nung panahon na kumikita pa yung water district ng Tagaytay City.
Unahin natin ang 2014, taong 2014. Kasi pumasok ang water district ni Villar, ang prime water ni Villar, mga 2019 na, July 2019. At nag-full operation siya simula ng 2020. So, tingnan ninyo yung executive summary ng Commission on Audit. Basahin ko The Tagaytay City Water District was created in 1975 by virtue of City Resolution number 22 passed by the Sangguniang Panlungsod under the administration of City Mayor Isaac Tolentino. Nung time na ito, ang mayor ng Tagaytay City ay yung tatay pa ni Bam Tolentino at saka tatay ni Tol Tolentino na senador natin ngayon. So, noong December 11, 1977, ay pinalabasan ng Local Water Utilities Administration ng Conditional Certificate of Conformance para makapag-umpisa operate ang Tagaytay City Water District. So ngayon, noong March 21, 2012, ay umangat yung kategorya nitong Tagaytay City Water District at nagiging Class B o Category B. At noong panahon na yon, nakikitaan talaga na yung Tagaytay City Water District was a service-oriented and socially conscious public utility agency, professionally manned by highly motivated workforce, which works towards the sustainable development of Tagaytay City and geared to, number 1, provide people access to sufficient and clean drinking water. Number 2, work towards the enhancement, protection, and preservation of Tagaytay City's watershed. Number 3, inform the public about water resources and the quality and condition of Tagaytay City's water so that sound decisions can be made with regard to its preservation, protection, and use. It envisions itself to be a large category water district by 2015. So, totoo nga naman, nung tumatakbo ang panahon, mga 2015, mula noong 2012, na kanilang pag-iisip, mula pa noong 1977, at natupad nga yung kanilang kinikita sa panahon na yon, na sa 2015 ay isang magiging magaling na water district ang Tagaytay City Water District. So ito ay pinamunuan ng ni Engineer Samson Bedruz, chairman, no? Professional si Hil Musngi, vice chairman, at yung mga in-appoint ng mayor na mga member ng Water District Board. Si Ronald D. Delia is Mendoza, Laureano is Mendoza. So noong 2014, umpisan natin sa 2013, 2013. Ang kinita ng Water District ng Tagaytay ng 2013 ay makikita niyo sa screen, no? Nakalagay ang kanilang kinita ay 192,612,738 pesos and 59 centavos. At ang kanilang gastos noong 2013 ay 165,202,796 pesos and 43 centavos. So, ganun po yon. So, ngayon, kinwenta ko yan. Anong resulta? So, kumita ng 27,409,902 pesos and 16 centavos ang Tagaytay Water District. Okay? 2013 yan. O, titingnan natin sa 2014. 2014. Sa 2014, ito naman ang income statement. Sabi ng Commission on Audit, noong 2014 ay kumita ng 205 million pesos, 597,835 pesos and 53 centavos ang Tagaytay City Water District. Ang gastos nila sa pagpatakbo ng operation ng Water District, kasama na siyempre dyan mga sweldo ng mga tao na nagbabasa ng mga metro, mga nagko-compute ng mga babayarin, at yung mga iba naglalatag ng mga dagdag na tubo, nagtatayo ng mga tangke ng tubig, ay kumita sila ng gumastos sila ng 167,869,076 pesos and 71 centavos. So, nang kinwenta ko, ang kinita ng Tagaytay City Water District sa panahon na yon, 2014, ay tumaas, naging 37,728,758 pesos and 82 centavos. So, ganun po ang nangyari. So, ngayon, tingnan natin naman, ano naman ang nangyari
sa 2015 hanggang 2016. Okay. Isasakay ko na naman yung report ng COA sa ganung taon. Okay. 2014, ulitin ko. Mali. Isakay ko ulit. Stop screen, sakay. Ito ata. Okay. Noong 2015, ang kinita, makikita niyo sa screen na ni-report ng Commission on Audit na ang kinita ng Tagaytay City Water District ay 258,223,190 pesos and 57 centavos. Ang kanilang nagasto ay 171,493,137 pesos and 23 centavos. So, nagkinwenta ko kung magkano kinita nila, ito ang lumabas. 2015 yan 2015. Lumalabas na ang kinita ng Tagaytay City sa panahon na yan 86,730,053 pesos and 34 centavos. So, yan po ang 2015. Okay? So, ngayon, kung gano'n ang 2015, magandang kita, di ba? O, dako tayo doon sa ano. Tapos na. Tapusin mo. So, ngayon, dadako tayo sa 2016. Sa 2016, kumita, ayon sa COA report, kumita ng 255,993 pesos and 332 pesos and 16 centavos. Kaya, check ko lang muna yung ano natin. Kung maganda ba sounds natin. Okay, sandali lang. Okay, maganda. So anyway, ang sinabi ko sa 2016, ang kinita ng Tagaytay City Water District ayon sa report ng Commission on Audit ay 255,993,332 pesos and 18 centavos. Ngayon, ang kanilang ginastos sa panahon na yon ng 2016 ay 175,876,157 pesos and 94 centavos. So ngayon, kinuwenta ko kung magkano kinita ng Tagaytay City Water District sa panahon ng 2016 ay ganito. 80,117,174 pesos and 24 centavos. So malaki. Makikita mo malaki. Although nakikita ko, pinresenta ko sa kahapon sa inyo, yung kinita naman ng San Jose del Monte, mas malaki ang San Jose del Monte kasi mas marami ang populasyon ng San Jose del Monte at marami ang customer. So anyway, diretso tayo. Punta tayo ngayon sa 2017. Okay? So sa 2017, okay, sa 2017 dito mo makikita kung magkano kinita. 2017, ang kinita ng Tagaytay City Water District ay
261,660,197 pesos and 27 centavos. Ang kanilang nagastos ay 196,810,363 pesos and 44 centavos. So, magkano naman ang kinita ng Tagaytay City Water District sa 2017? Lumalabas dito 73,432,252 pesos and 57 centavos. Tama ba ko? Mukhang ang lumalabas pala dito, ito ay sa 2016. Ang 2017, ang tinignan ko 2016, dapat ang income sa computation ko ay 64,949,633 pesos and 833 pesos and 83 centavos. So, yan po ang income ng Tagaytay City Water District. So, ibig sabihin malaki pa rin. So, punta tayo sa 2018. So, 2018, lumalabas na ang kinita ng Tagaytay City Water District ay 283,310,339.39. At ang kanilang ginastos na kabuuan ay 228,198,743 at 60 centavos. Ang net income nila lumalabas ay 55,111,595 pesos and 79 centavos. So kung ganoon po, kumikita. Okay? So ganoon lang kasimple, kumikita. So ngayon, ang kasunod, tanong natin ngayon kasi 2019 pumasok na ang prime water ni Villar. So dito natin titingnan ngayon kung ano ang nangyari sa 2019. Sa 2019, isakay ko muna yung share screen. Okay. Makikita niyo 2019. Ang income ng 2019, dito ay pumasok na ang Villar. Pumasok na ang Villar dito. Ano nangyari? Ang income ng Tagaytay ay bumagsak. Bumagsak. Kung dati ay nasa 283 million ang kinita, ngayon ang income ay nagiging 174 million. Bakit nagkaganon? Ibig sabihin, lumiit ba yung tinatawag na mga numero ng o bilang ng mga na kumukonek sa tubig at nagbabayad? O hindi ba nakabayad yung mga tao na nagsusubscribe sa water district? So, ang layo-layo ng 258 kumpara sa at 283 million kumpara sa 174. Ilan ang diferensya? Ang diferensya ay mahigit 100 million. So sana punta 180 million na dapat kinita. Dapat mataas ang kita kasi dumadami yung mga gumagamit ng tubig. So ngayon, dahil ganun lang ang kinita, magkano naman ang gastos? Ang gastos dati noong 2018 ay umabot ng 228 million. Mahigit ng konti. Pero, nang si Villar na ang gumamit, lumit ang gastos ng 172 million, 512. Pero ang income nila, 1 million na lang. 744. Mula sa 50 plus million, naging 1 million. Yan ang resulta ng pangingialam ng mga Villar. So, saan napunta ang ibang kinikita? Di siyempre, binulsa na yun ng prime water.
ginawa na competition na kung ano ng competition ginagawa nila. So, ito na ngayon. Ang titingnan natin ngayon, kung ano nangyari sa 2020. So, sa 2020, ang nangyari, ang kinita ng Tagaytay City Water District ay 34,944,754 pesos and 18 centavos lamang. So, saan na ba napunta? Dati tag 200 plus ang income, ngayon naging 34 billion na lang. Mahigit 200 million ang nawala. Anong klase itong mga prime water ni Villar? Paano na sinipsip itong mga income ng Tagaytay City Water District? At ang expenses mas malaki pa kaysa kung ang income ay 34,944,754 pesos and 18 centavos, ang expenses ay lumabot sa 47,665,930 and 01 centavos. Kaya nakahindot-hetot, nagkautang pa. Nalugi ng 12,721,175 pesos and 83 centavos ang Tagaytay City Water District. So, yan ba ang mapapatunayan mo mga Mr. Villar, Senator Villar, saka Cynthia? O paano sabihin ngayon, anong klaseng argumento sasabihin ninyo na tama yung ginagawa ninyo? Nang-agaw kayo, nang babraso kayo, binibigyan nyo ng pera yung mga kung sino dapat bigyan para makuha nyo yung kontrata. Makipag-joint venture kayo. O ngayon, lugi. Kagaya nun sa mas malaki ang lugi ng Tagaytay kumpara dun sa lugi ng San Jose del Monte. Talagang sinipsip na ninyo ang mga dugo at pawis itong mga taga water district at ang mga mamamayan na nakipag-connect sa tubig sa water district. So ganun po ang nangyari sa inyo. So titingnan natin ngayon ang 2021. Kasi 2020, ang tinitingnan natin ay 2020, ito bumagsak. So titingnan ngayon natin ang 2021 na taon. So, pakiusap lang, huwag nyo na iboto yung mga Villar na yan. Sa totoo lang, huwag nyo na iboto yan. Paano pa kahit kung nanalo paging presidente si Manny Villar? O boss, ang lahat ng lupa ng mga tinataniman ng mga palay ay magiging subdivision. So, titingnan niyo magkano ang income ng 2021? 2021, pangalawang taon na full operation ang Prime Water. Ang kinita nila sa koleksyon nila mula sa mga tao ay 34 million lang, 907,297 and 14 centavos. Pagkatapos ang gastos nila 45 million, mas malaki. 45,054,254 pesos and 19 centavos. Nalugi pa sila ng 10,146,957 pesos and 5 centavos. Ganito ba ang binoto nyo, pinayagan nyo? Number 1, richest Pilipino pa. Saan siya bakit siya yumaman? Sa dugo at pawis ng Pilipino? O ngayon, titingnan naman natin ngayon ang taong 2022. Noong taong 2022 ay ganun din ang income ang kinita, 34,999,451 pesos and 27 centavos. At ang ginastos, lumaki pa lalo, naging 52,643,442 and 79 centavos. At nalugi ang Tagaytay City Water District ng 17,643,991 pesos and 52 centavos. Paano ngayon yan? 2022 yan. So, wala pa report sa 2023. So, yan lamang po ang aking vlog sa ngayon para ipakita lang sa inyo kung gaano kasakim, gaano katarantado itong mga Villar Company. Kaya huwag nyo na pong iboto yan. Binabraso labang nila, arm twisting ang tawag yan, ang mga local government unit para pumayag na pipirma sa joint venture. At ang katotohanan dyan, sa susunod ko na vlog, makikita na yung kita ay napunta sa joint venture, sa share ng Prime Water. Ang lugi napunta sa share ng mga water district. Yan ang kasunod ko ng vlog. Kaya magandang hapon po kay D. Mercado. Alam ko na ganyan ang ginagawa ng Villar para makaiwas sa pagbabayad ng buwis.
Parang ganon yan, kaya yumaman. Lugi na daw pero ninakaw ang kita. Tama ka, ninakaw lang ang kita ng mga water district dito. Water district lang pinag-usapan natin, hindi pa yung mga subdivision, ha? So, Gia, Al-Olalia, good PM, meron din Pilasound, ha? So, sorry, face blue smiling, no? Al-Olalia, Edwin Barila, good PM, sir. Toto Kausing watching from Ormoc City. Oy, mga taga-Ormoc, mga maayong hapon sa inyo diha. Ang inyong mayora diha si Lucy Torres, ang inyong congressman si Richard Gomez. Pero I am praising, hinahangaan ko Richard Gomez kasi binanata niya si Oñate, yung mayor diyan sa anong bayan ba yun? Palumpon, Leyte, na kung saan ay pinatituluhan ang mga lupa na hindi dapat mga public land pa. Pinatituluhan niya. At nilagay niya ng poultry. At kahit bawal, ang lugar ay tinatawag na national park area na hindi dapat gamitan na kung ano ng mga negosyo, ay nagiging poultry. So, siguro itatakal natin sa sunod yan. Si Tito Ding, na diyan sa General Trias, ibig sabihin po, Attorney, kumita pang bilyar. Yes, ang sa sunod, i-discuss ko yung Dasmariñas City. Titingnan natin kung paano. Lahat, ikutin ko buong Pilipinas kung paano kumita yung bilyar. Si Charlie Whiskey, paano nalugi water district, pinamigay lang tubig. So, Ding natin, Dasmariñas at Silang Cavite, prime water din. O sige, sa sunod, Silang at saka Dasmariñas, banata natin. Si Crispin Rivera, magandang hapon po, Sir Attorney Toto, my number 1 senator. Thank you po. Huwag nyo na iboto yung mga bilyar pagka-senador. Ako na iboto nyo. Mas malaki pa makukuha nyo sa akin. Sa kanila, kayo ang pagkukunan. Emilio Urbano, good afternoon, Engineer Toto. Al-Olalia, good PM, Attorney Engineer Toto. Tapos Gia, mag-likes po tayo mga camping, handpink waving, no? Tapos ding natin, no? Magandang hapon. Lisa Karandang, Attorney Toto, palaging ganitong oras ang programa nyo. Hindi naman palaging ganitong oras. So, kanina wala akong sound, no? Si Ramon Lumibaw Jr., Attorney for Senator. Si Lisa Karandang, good afternoon, Attorney Engineer Toto, mabuti at tamang napanood ko kayo as senior citizen watching from Quezon City. Engineer Toto, na-email ko na mga documents ko. Sige, titingnan natin yung documents mo, Lisa. Tapos, Mariska Anderson, bakit di kakasuhan yung mga bilyar cohorts for treason? Paghanapan natin ng paraan kung anong kaso, ikakaso natin yan. Good day po, Senator Toto, si Bing. Susan de la Cruz, gandang araw. My Senator, bless you always. Thank you. Tapos si Sonia de la Guardia, hello po, Sir Toto, God bless you. Erlinda Fernando, good morning. Pag mapera, very powerful. Mediterranean Adventure, hello po, Attorney Kausing. Nepsi, walang, may audio na ko ngayon. Ruth Idubas, okay, dati, may sound na po tayo. So, yan po ang aking kay Di Mercado, no? Tama, Gaudencio kumita ng milyon-milyon pero dinideclare lugi raw sila. So, ganun po, tinira. Ang susunod, tatakal ko rin ang Malolos. Dami-dami na sa buong Pilipinas. Ang itatakal ko rin yung sa Iloilo, yung sa Bacolod, kung paano naman sila kumita doon. Ganun talaga katindi yung mga bilyar. Ayaw ko ba kung bakit binubuto pa? Hindi ko lang kung bumuto sila tao ba o SIM card. Okay, hanggang dyan lang muna tayo, ha? At by the way, bago pala ako mag-out, humingi ako ng tulong sa inyo na nahack po kasi ang aking Facebook profile at mga Facebook pages kaya hindi ko nagagamit ngayon sa pagbo-broadcast. Sayang, mga nasa 36,000 naman ang followers ko doon. Paki-follow nyo na lang sa ngayon itong ginagamit kong Facebook page. At ang aking po rito ay, ang Facebook page ko po ay aking, tawag nito, ilalagay rito yung tinatawag na link para doon yung ilalike na lang direkta. At saka profile pa lang ito. So i-accept ko po ang friendship. Sa susunod na lang ako bubuo ng page. Ito po yung profile ng Facebook ko sa ngayon. Bali, Toto Kausing lang ang pangalan. So,
Ginawa ko na, Charlie, ang forgot password. Kaya lang, merong pumasok kasi ako sa tinatawag na two-factor authentication. So, hindi ko mabuksan ang two-factor authentication sapagkat doon din nakakonect sa Facebook page ko na rin niya yun. At dahil naka-close na lahat, ang ginawa po kasi, ipakikwento ko sa inyo, may mga tumira sa akin. Nakita ko sa mga notification sa akin sa aking Yahoo, ang yumari sa akin, tinanggal po ang lahat ng mga cellphone numbers ko na nakakonect sa akin Facebook at tinanggal po ang lahat ng email addresses ko na nakakonect sa akin Facebook. So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng ganun ay hindi ko na mabubuksan kung hindi ko alam ang two-factor authenticator. So, ngayon, dahil hindi ko alam, ang ginawa ko, na tinignan ko, alam mo kung saan ang hack? Sa Malaysia. Hindi ko alam kung bakit pati Malaysia tumitira sa akin. So, ngayon, ang ginawa ko, sumulat ako ng apila sa Facebook at sinabit ko yung aking passport para may pakita ko sa kanila na ako ay totoong tao. So tinanggal na po kasi yung email at cellphone ko. So, ibig sabihin, wala na. Yan, ang naging last solution ko is binigay ko ang aking passport sa Facebook. So, antay na lang ako kung ilang araw pa nila aksyonan. Tapos, Lani Reyes, grabe palang bilyar. Hindi ko po binuto yon. Napakagrabe talaga. Gia, nakasubscribe. Thank you, Gia. So, Charlie Whiskey, ganun po ang aking paliwanag kung bakit pasensya ka na, niluluto ang asawa ko, nagagalit sa akin. Dito muna tayo. I-like nyo rin po ang aking bagong YouTube account at channel para kung mawala naman isang channel, ay meron pa tayong matitirang channel. Kaya natututo na ako ngayon. Tapos follow na rin ako sa aking Twitter. Nakakuan dito. Ang Twitter ko naman ay ilalagay ko rito. Are you done? Not yet. Ito po ang aking Twitter. Pakipalo na lang ako dyan. Si Erlinda Fernando. Lani Reyes. At least, ini-educate ko ngayon kung ano ang ginagawa nila. Ganito, ang kasunod natin action nito ay pag-aralan natin kung anong kasong isasampa natin sa mga taong ito. Binababoy na po talaga nila yung sila na lang yumayaman ng lalo. So, okay? So, hanggang doon lang muna po at maraming salamat po sa lahat.